Nga po mga minamahal na nagsalita itong si PBBM sa ginawang kahindik-hindik at kilos kriminal na mga salitang binitawan ni Vice President Sara Duterte. Abay ngayon, sila na naman po ulit ang umaastang biktima na naman po. Bakit? Ano na naman yung issue? So alam nyo naman po mga minamahal no, na nagsalita itong si President Bongbong Marcos patungkol nga po sa mga binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan tinuligsan niya at kinundi na ang mga pagmumura at lalong-lalo na po yung ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang asawa at dito din po sa ating House Speaker. Kinundi na po yun ni PBBM. Sabi pa nga ng ating presidente, kung ganun mo lang kadali kaming pagplanuhan na patayin, ganun mo lang din kadaling pumatay sa mga ordinaryong Pilipino. Tama naman yung sinabi ng ating presidente. So ngayon mga minamahal, na parang nagkaroon ng mali yung kanilang moves. Eto na naman, pinakilos na naman po nila mga minamahal yung pagiging biktima. Inactivate na naman po nila yung victim card, mga minamahal, na kung saan sinasabi ng mga DDS na minamartial law daw po sila ni PBBM. Hindi po kayo minamartial law. Nagsalita lang po ang ating presidente as executive department bilang presidente ng bansang Pilipinas, ina-uphold yung due process, rule of law, kasi mali yung ginawang kilos ni Sara Duterte. Diba? Hindi po kayo minamartial law sa pamamagitan lang po ng pagpalag ni PBBM. Kasi ang ginawa po ngayon ni PBBM mga minamahal, hindi niya daw po ito papalagpasin. So, ibig sabihin, talagang ilalaban ni President Bongbong Marcos itong ginawang katarantaduhan ni Sara Duterte, papalagan niya. So, ngayon, ang iniisip ng mga DDS, imamartial law daw po sila. Walang ganon. Hindi kayo minamartial law. Dinadaan lang kayo sa due process. Bakit? Natatakot ba kayo sa magiging legal action ng ating presidente? Ha? Natatakot ba kayo? Kayo tong ang lakas mag-amok. Diba? Kayo tong ang lakas magsalita ng kung ano-ano. Si Sara mismo yung nagmumura. Si Sara mismo yung magaling magbanta. Diba? Tapos biglang laban bawi sa kanyang ginawang pagbanta. Ngayon na pinalagan kayo ng ating presidente, bigla niyong imamansay sa mga vlogger ninyo. Ikakalat nyo yung news na kayo ay minamartial law. Hindi kayo minamartial law. Walang minamartial law sa inyo. Dinadaan lang kayo sa rule of law and due process. Buti pa nga kayo dinadaan sa due process eh. Kamusta naman yung mga biktima ng AJK na pinatay ng walang pakundanga? Diba? Buti nga kayo, dinadaan kayo sa rule of law. Mayroong due process sa inyo. Samantalang sa mga pinatay ninyo, mayroon bang due process? Wala. Sa isang teacher, if you will remember, mga minamahal, panahon ng kung saan na-shutdown yung ABS-CBN, mayroong isang teacher na naglabas ng sama ng loob. Dahil nga sa pagpapa-shutdown sa ABS-CBN na mayroong 11,000 workers na doon nakasalalay ang kanilang mga pamilya. Pina-shutdown ng Administrasyong Duterte. Mayroong nagalit, nag-grant, nag-post, o kung sino yung makakapagpapatay kay Duterte, bibigyan ng 50 million. And we all know that person is wala naman talagang capacity for clout. Ano yung ginawa? Inaresto ninyo. Samantalang itong si Sara Duterte, na mayroong private army di umano, itong si Sara Duterte na mayroong Davao Death Squad, sa madaling sabi, mafia yung kanyang pamilya, katakot-takot yung background history ng pamilyang yan. Syempre mga minamahal, dapat talaga panagutan yan. Panagutin itong si Vice President Sara Duterte. Hindi po pwede na pagsawalang bahala lang yung kanyang pagbabanta. Ang hina talaga ng mga utak sentido común ninyo no? At saka sa sinabi ni PBBM, walang martial law dito. Pakinggan natin ulitin ko lang itong sinabi ng ating presidente. Kung papakinggan nyo ulit, walang martial law na pagbabanta dito. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Tama. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tama. Yan ay aking papalagan.
Yung narinig nila yan mga minamahal, yan ay aking papalagan at hindi niya ito papalampasin as a department, executive department, bilang presidente na din ng bansang Pilipinas, di ba? Siyempre, hindi pwede na tumameme lang, hindi kumilos ang ating presidente sa threat na ginawa ni Sara Duterte. So ngayon na pumalag, papalagan ni PBBM, itong ginawang kahayupan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon sila na naman tong nagpipiling biktima. Nasasabihin, minamartial law daw sila. Pakinggan natin ha, kung mayroong martial law dito na sinabi ang ating presidente, pakinggan natin. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Tama. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Tama. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Tama. O, sino si Mary Grace Piatos? Sino si Cocoy Villamin? Bakit 4 na beses na winidraw yung 125 million tapos wala man lang nakakaalam kung saan diniretso yung pera? Simple lang naman kung talagang totoong mayroong maisasagot. 'Di ba? Ang dami pang issue eh. Ang dami pang pasikot-sikot eh. Ang dami pang kinemi eh. Sasagutin na lang yung issue eh. 'Di ba? Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tama. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis Kaya nga lingkod bayan ka eh. Dapat nag-uphold ka ng transparency and accountability. Kaso allergy dyan si Vice President Sara Duterte. Ano pang aasahan natin dyan? na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong Tama. Lahat ng buong ahensya ng ating gobyerno karapatang malaman ng katotohanan. Hindi po pwede na titingnan nyo, tumunog yung manok. Hindi po pwede yun yung ginagawa ni Sara Duterte na deported vice-presidente siya. Gusto niya, tahimik lang yung mga tao sa kanya. Hindi pwede yun. Karapatan lahat ng executive branch ng ahensya ng gobyerno na malaman ng katotohanan dahil nakalagay po yan sa ating 1987 Constitution. executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Tama. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamahan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na Tama. hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Tama. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Tingnan mo. Grabe yung patama ni PBBM. Ay, dinadaan kasi sa kwentong chichirya. Mary Grace Piatos. Magtrabaho po tayo. Kasi si Sara Duterte pagala-gala. Dahil alam ninyo yan, mga minamahal. Si Sara Duterte po ay pagala-gala. Imagine ha, puro pa press con. Nag-outing doon sa Calaguas ba yun? Island. Nanood ng concert ni Taylor Swift. Naging ninang doon sa Cebu sa isang politician na 2 beses na palang ikinasal. Sumama doon sa rally laban sa ating presidente. Tama ba yun yung mga ganong gawain? 'Di ba? Tapos pumunta pa doon kay Wang Od na imbis na nagtatrabaho para dito sa ating bayan. Dumalo sa anniversary ng KOJC na instead dapat sana
ay nagtatrabaho para sa ating bayan at hindi sinusuportahan at hindi pinapanigan yung taong rapist, di ba? Tapos ang hilig manood ng liga ng basketball, di ba? Na may kayo ng resibo ng confidential funds. Sinirahan yung administrasyon. Grabe, itong ating vice presidente. Oy, tapos sasabihin ninyo, minamarsyalo kayo ng ating presidente. Walang minamarsyalo sa inyo dahil kayo mismo ang gumagawa, yung amo ninyo ang gumagawa ng kasalanan. 'Di ba? Grabe makapag ano ng balita, no? Minamarsyalo daw sila. Kailan pa kayo minamarsyalo? Alright, mga minamahal yun po. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.